Ako ang simula. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Sa lawak ng ating karagatan, marami ang pwedeng mangyari. Mga panganib na hindi inaasahan. Mga aksidenteng hindi maiiwasan. Ganyan ang nangyari kay Jerry Carual, isang professional diver at close-in photographer ni Pangulong Arroyo taong 2004. Kinukunan ni Jerry ang presidente sa ilalim ng dagat. Sa kanyang pag-ahon, sa kasamaang palad, isang malagim na pangyayari ang naganap sa karagatan ng Cebu. Dahil sa tindi ng pagod at pagkawala ng malay ni Jerry, siya ay nalunod at muntik nang mamatay. Ako si Ces Orenia Drilon. I survive. Siya si Jerry Carual, 46 anyos, panganay sa dalawang magkapatid. Lumaki sa syudad, ngunit sa murang edad, naranasan na ni Jerry ang isang simpleng pamumuhay. Dahil na rin sa kahirapan ng buhay, nahinto si Jerry sa pag-aaral. Ngunit dahil sa kagustuhang makapagtapos ng pag-aaral, nagtatrabaho na siya habang tinutustusan ang kanyang edukasyon at pamilya. Bago pa man siya makatapos ng kolehiyo, batak na si Jerry sa trabaho. Dahil malaki ang kanyang interes at hilig sa paghahatid ng balita, nakitaan siya ng potensyal sa pamamahayag. Nabigyan si Jerry ng break at nagtrabaho bilang commentator sa isang radio station. Nagkaroon siya ng interes sa mundo ng fotografiya. Dito unang nasilayan ang kanyang mga matatalas at matatapang na kuha sa Manila Times. Nagtrabaho si Jerry sa dyaryo bilang isang contributor photojournalist. Dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa fotografiya at paghahatid ng mga balita, pinagsabay-sabay niya ang dalawang trabahong ito. Nakahiligan mo na ang photography? Siyempre noon, wala, black and white nun. Hindi mo makikita yung shot mo, not unless lumubog sa chemical yung kamay mo. Tapos, scuba nun. Walang walang bigayan ng email, walang Kailangan kaibiganin mo yung conductor para mapadala yung negative o yung roll ng film. May caption ka, shot 1 to 6, ganyan. Ang centennial ng ating bansa. Taong 1992, naluklok bilang senador si Gloria Macapagal Arroyo. Nang mga panahong iyon, nagkaroon ng interes si Jerry na kunan ang dating senador. Maganda siyang subject, kunan. Sa Senate kasi, wala ka namang kukunan dun, unlike sa mga police beat, di ba? Maraming angulo. Eh dun, mukha-mukha, ganyan, portrait. Puro tight shot ka dyan, mga expression ng mukha. Ito ko maraming angulo. Na, isa angulo ng mukha niya, wala akong okay lahat, pasok lahat. So, concentrate ako doon. Sa kanyang mga kuha makikita ang dedikasyon ni Jerry sa kanyang trabaho. Sa bawat kalabit ng kanyang kamera, ibinibigay niya ang kanyang puso at pagmamahal sa mga imahe ng kanyang mga kinukunan. Paano ka napili na close-in photographer ni Pangulong Gloria? Actually, ito noong Vice President. Kasi pagka mayroong event, ako lang nag-shoot. Pero pag nung Vice President, hinire na talaga ako. Bakit gusto ka nila? Siguro nakita yung ako sa... Hindi naman sinabi na, magandang ko, hindi naman ganun. Basta sinabi na, pinatawag lang. Taong 2000, naging professional scuba diver si Jerry. Noon pa man, siya na ang naatasan na kumuha ng mga litrato ng Pangulo sa tuwing ito ay magdadive.
Gloria Macapagal Arroyo, my duties as President of the Philippines. Si Jerry na ang kinuha ng Malacanang na maging close-in photographer ng Pangulo. Ngunit hindi naging madali ang mga pinagdaanan ni Jerry bago marating ang kanyang posisyon. Kinailangang maging sensitibo siya sa mga sitwasyon na nangyayari sa kanyang paligid. Kamusta naman ang relasyon niyo ni Pangulong Arroyo? Siguro employer-employee relationship. Ganun. Hindi si ma'am kasi hindi naman siya... Of course, pagka tinawag ka sa first name, ibig sabihin kilala ka niya. Saka parang record ko na wala pa naman akong... Hindi pa ako napagalitan. I'll make sure yung ginagawa ko ay tama palagi. Stricta siya. Yeah. At alam ko kasi na pagka nagkamali ka, wala kang dapat sabihin kundi, sorry ma'am, next time ayusin ko. Kapag ka nakapagtalo ka ba dyan, walang hanggan yan. Talagang mali ka eh. Pag mali ka talaga. Aminin mo na. I'll make sure na competitive lahat ng kuha namin, ng mga staff ko. Competitive sa dyaryo para paglabas niyan, make choices. Diba? Hindi lang kuha ng kanilang photographer. Meron akong mga variety of shots na, of course, pasado sa taste niya. Tsaka inclined ko. Kasi ayaw niya nung hindi totoo yung litrato eh. Pag galit siya, umanggulo ka ng galit siya, pero hindi naman ganun kagrabing ang pangit ng dating, di ba? Galit siya, talagang galit. Wala kang magagawa. Hindi mo siya pwedeng sabihin na, ma'am, medyo galit ka, pangit ang anggulo. Hindi mo masasabihin siya. Hindi mo siya madidiktahan. Hindi. Talagang ang lahat ng kuha ko sa kanya actually, Makatotohanan. totoo. September 29, 2004, tumungo ang grupo ni Pangulong Arroyo kasama si Jerry sa Cebu, sa isla ng Pescador, upang mag-dive. Gaya ng dati, naatasan siya na kumuha ng mga litrato ng Pangulo. Walang kamalay-malay si Jerry na sa mga oras na iyon, mararanasan niya ang isang pangyayari na susubok sa kanyang katatagan. Taong 1986, habang nagtatrabaho si Jerry bilang isang radio commentator, nagtrabaho rin siya bilang contributor photojournalist sa isang dyaryo. Ang centennial Dito niya nakita ang kanyang potensyal sa pagkuha ng magagandang imahe. At isa sa kanyang mga naging subject na kinukunan ay si Gloria Arroyo, mula noong ito'y senador pa lang hanggang sa maging presidente. Dahil sa kanyang magagandang kuha, kinuha siya ng Malacanang para maging close-in photographer ng Pangulo. Taong 2004, tumungo ang grupo ni PGMA kasama si Jerry sa Cebu para mag-dive. Bago nangyari yung aksidente, kwento mo yung mga pangyayari. Wala akong naisip na mangyayari. Kasi how many dives na rin kami. Sa isla ng Pescador sa Cebu, nagtungo ang grupo nila Presidente at Jerry. Ito'y may layo na 2 oras mula sa syudad ng Cebu. Alas 9 ng umaga na mag-dive ang grupo ni na PGMA at Jerry. Naging maayos ang kanilang unang pagsulong sa dagat. Bandang 1:00 ng tanghali, naghahanda na muli ang grupo para sa kanilang pangalawang dive at paglayag sa karagatan. Jerry, kumusta ka na? Okay lang po, ma'am. Good. Mamaya titingnan ko yung mga kuha mo Po, ma'am, salamat. Una akong lumubog actually. Nung time na inabangan ko na siya, siyempre, it takes time din bago makababa. Siyempre, ang body ko, video eh. So, siya kailangan niya from surface, yung palubog makukunan niya. Ako, hindi naman importante sa akin yun. Ang sa akin, yung maganda yung blocking ba? Ito, maganda itong corals na to. Pag nag-pass by siya dyan, ito yung perfect shot ko dito sa pwestong ito. Pagkakaiba lang sa lupa, makakapwesto ka naman. Doon gagalaw-galaw ka.
Hindi ka mag-a-anchor ka rin ng ano mo, pero delikado pa rin. Natagal kayo sa ilalim? Ako, matagal ako sa ilalim. Dahil So, matagal-tagal ka na. ibig sabihin, wala akong body. Kasi yung body ko, video. Mhm. So, nung nandun na, nakita ko na yung magandang angle na, ano siya, sabay-sabay na kami, ganyan. Yung dive master niya, assistant. So, shoot-shoot na ako. Nauna si Jerry na lumubog sa malawak na karagatan ng Cebu. Halos 45 minutes na rin itong nasa ilalim ng dagat at naghihintay sa grupo ni na PGMA. Maayos naman niyang nakunan si PGMA sa ilalim ng dagat. Kahit hirap sa mga anggulo, hindi niya ito inalintana. Maya-maya pa, napansin niya na nauubusan na siya ng hangin. Bandang 2:00 ng tanghali, nagdesisyon na siya na umahon at mauna na sa mga kasama. Hindi alam ni Jerry, ilang sandali pa ay mararanasan na niya ang dagok at pasakit na matitikman niya mula sa tapang ng kalikasan. Decided, iniwanan ko na yung kabady ko, video pa eh. Tsaka bagong baba lang siya, sabay silang bumaba. Ibig sabihin, pareho pa sila ng hangin. Umahon ka na. Umahon na ako. Okay, maganda yung pag-ahon ko. Nung nasa surface na ako, di lumutang na ako. Mulutang pa lang ako. Sabi ko, parang ang hirap yata ang umangat. Nung angat kong ganyan, ang lakas ng alon. Ang lakas ng alon, tapos nakita ko dito sa left side ko. Sabi ko, teka, ito na yung pader, yung wall ng Pescador Island. Parang washing machine eh. Pag dumikit kang ganyan, parang kang tiga-grind ka. So, either mukha mo tumama, tangke tumama, tatalbog sa'yo. So, ang tasking ko, lumayo dyan. Layo ako dyan. Okay, dito man, kahit maalon, okay lang. Diyan lang ako. Ang problema, habang gumaganon ako, babalik, ito naman yung alon, iyahampas na naman ako pabalik. So, ang nangyari sa akin, pag ganon ako, siyempre, nakasnorkel ka, pero sa lakas ng alon, papasukin yan. Okay, lulubog ka, okay, na naman yung alon. Yung pag ganon mo, diba? Ayokong abutin ng pako dyan, kasi kung paa lang ang tamaan sa akin, ikot na rin ako niyan eh. Gagano na rin ako. So nakikita mo yung kung pupunta ka sa ilalim ng napipil ko. tubig, nafe-feel mo yung ganun. Oo, hindi na ako makakababa. Wala na rin akong hangin. So linalabanan mo yung ilalim at saka yung hampas no. Tsaka yung ikot at saka yung hampas. Tapos nakita ko ang boat, tinignan ko sa thumb ko, ganyan kaliit yung boat. So, ibig sabihin layo. Kahit bihasa at may 200 beses nang nag-dive bilang isang professional diver si Jerry at alam ang mga safety measures na dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon, wala siyang magawa sa mga oras na iyon. Mahigit kalahating oras na rin nakipaglaban si Jerry sa alon at agos. Lahat na ng paraan ay ginawa niya. Ngunit dahil pagod na ang kanyang isipan at katawan, dahil sa kanyang mapait na kinasasadlakan, Hinubad ko na yung tango. Sabi ko, kakabayuin ko na itong tango. In that moment, nung pasakay na ako, actually nakasampa na isa kong paa, doon na ako nag-pass out. Isip ko, kaya ko pa eh. Bumigay yung katawan. paano makakaahon si Jerry sa isang karanasan na hindi niya akalaing mangyayari sa kanya? Papaano niya matatakasan ang kari ng kamatayan? Nagtungo ang grupo ni Pangulong Gloria Arroyo kasama si Jerry sa isla ng Pescador sa Cebu upang mag-scuba dive. Mag-isang lumubog sa karagatan ng Cebu si Jerry at may 45 minutes na siyang nag-iintay sa grupo ng Pangulo. Dahil sa kakulangan ng hangin sa kanyang tangke, naisip na niyang umahon. Ngunit si Jerry ay inagos papalayo sa kanyang mga kasama dahil sa lakas ng alon. Kahit professional diver si Jerry at alam ang mga dapat gawin sa mga oras na iyon, bumigay ang katawan nito na siya niyang ikinalunod.
Sa kabutihang palad, may taong nagsalba sa kanya bago siya tuluyang lumubog sa kalaliman ng dagat. According to sa mga kwento, pababa na ako, nasa magpipit-pit na ako. Kumbaga, tapos na, pag bumaba na ako doon, tayo mo na lang after half day, saka ako lulutang, wala na. So, nung nasa 15 feet na ako, merong local na fisherman, hindi ko makakalimutan ang apelyido niya, matematiko. So, guide niya akong gano'n, nung nasa almost 4 feet na ako, malapit sa surface, then nung hinahatak niya, dumating naman yung boat ng PSG, kasama doon si Sergeant Balahadja. Siya naman yung tumulong doon sa local para iangat ako at dalhin doon sa rubber boat. I remember nung nagkaroon ako ng malay nung nandun na ako sa boat. Yung parang sa pelikula na madilim siya. And then unti-unting parang may flashlight na maliwanag na pinaano sa'yo. And then maliwanag na. And then makikita mo, unti-unti nang parang nag-blurred yung lens mo. Nagpo-form na yung mga figures Oo, parang ng tao. blurred yung setting ng camera mo. And then nagiging clear na, parang nagpo-focus ka kaya. So, liw-liw. Ang una kong nabigkas daw, asan ang camera ko? Asan ang camera ko? Tapos sabi ko, wag yun na sabihin kay ma'am. Okay na ako. Yun ang nabanggit ko. Nang mailigtas si Jerry sa delikadong sitwasyon, pinagpahinga muna siya ng mga tumulong sa kanya. Ayon sa kwento ng tumulong kay Jerry, halos 3 minuto na siyang nasa ilalim ng dagat nang siya'y mailigtas. Ayon sa mga kasama nitong PSG at kasamang doktor na nagbigay ng paunang lunas, kailangan niyang dumaan sa decompression chamber dahil sa kritikal ang lagay ni Jerry. Baka na-bench ng tao na ito. Kailangan dali natin siya sa decompression chamber. Sige, tumawag ka sa Navy. Luis! Sige na. O kaya, sa Philippine Coast Guard na lang. Yes, sir. Sige na. Okay, sir. Unfortunately, may mga event or condition na nangyari sa kanya that might predispose him to experience yung decompression sickness. Unang-una, yung sinasabi niya nagkaroon parang ipo-ipos, siguro there is a sudden change in current under the water. So, ang nangyayari nito, nawawala ng control yung tao. Dahil nga dun sa pangyayari, masyadong mabilis yung pag-ahon niya sa taas. Ang nangyayari dito, mabilis din yung formation ng mga nitrogen gases dun sa katawan, nag-accumulate sa dugo, and then magmamanifest siya ng mga symptoms ng decompression sickness. Itong chamber na to, ang dinideliver niya is 100% oxygen. Once na nasa loob ka na ng chamber, nawawala yung anxiety mo. The serious complication ng decompression sickness. To the point na nagkakaroon ka ng weakness, no? Nagkakaroon ka ng paralysis, and sometimes nakakamatay din to. Ang decompression chamber o hyperbaric oxygen therapy chamber ay isang pressure vessel na ginagamit karaniwan ng mga scuba divers. Ito'y isang compartment kung saan ang atmospheric pressure ay pwedeng itaas o ibaba ng dahan-dahan. Isa itong paraan para itama ang atmospheric pressure ng katawan ng scuba diver matapos itong mag-dive. Ayon sa pag-aaral, ang isang scuba diver, habang bumababa at pumapailalim sa dagat, tumataas ang atmospheric pressure nito. At kapag tumataas ang pressure, tumataas din ang absorption ng nitrogen sa katawan o nitrogen bubbles sa dugo at tissue ng tao. Kapag sobra ang nitrogen sa katawan at hindi ito natanggal sa sistema ng tao ng agaran, delikado ito. Kung minsan ay pwedeng maparalisa o mamatay ang biktima dahil dito. Karaniwan, inilalagay ang tao sa loob ng decompression chamber para ma-normalize ang levels ng mga gas sa katawan. Ang inilalabas na hangin ng decompression chamber ay 100% pressurized oxygen. Ito'y para mas mabilis ang absorption sa dugo, tissue at katawan ng biktima. Karaniwang makikita ang mga decompression chamber sa mga Navy vessels, malalaking live-aboard boats at ospital. Hindi biro ang dumaan sa ganitong proseso dahil karaniwan, claustrophobia o takot sa masisigip na lugar ang karaniwang kinatatakutan ng mga taong sumasa ilalim dito. Bukod sa claustrophobia, mahal ang ganitong gamutan. Umaabot ng 15,000 pesos o $300 ang gamutan kada isang oras. Hindi na
na ako doon. Sabi ko, okay na, tayo na ako. Hindi, huwag ka tayo. Punta ka dito, nakita ko na hindi ko. Sabi ko, hindi ko ako dito. So, pasok ako doon. Hindi ko alam na akala ko sandali lang. Higit 5 oras na, sabi ko, grabe. Every time na, siguro sa 5 oras na yun, naka-7 dive ako. Simulation ng dive. Oh, nasa 80 feet ka na, ganyan. Oh, ano ka na? Sige, ano ka lang, tulog ka lang, tulog ka lang. May maliit na bintanang bilog na ganyan na kinakatok ko. Ano sa akin. Siyempre, parang pakiramdam mo isang makipot na lugar na nakahiga ka, di ba? Sagwa eh. Pagkatapos ng traumatic experience na yun, isang traumatic experience na naman. Oo. Actually, hindi ko naramdaman naman yun sa ano. At dito ko naghirap. Sa Decompression. Dito ako naghirap talaga. Yun ang hindi ko makakalimutan. Bakit? Ayoko nang pumasok doon. Kasi every time na matutulog ako, may idlip ako ng konti, magigising ako, akala ko nasa iba na naman ako, parang Deadpool na yata ako. Kakailanganin ni Jerry ang kanyang tapang at katatagan para malampasan niya ang lalim na humila sa kanya sa tila tiyak na kamatayan. Matapos maligtas si Jerry ng isang mangingisda sa tiyak na kamatayan, alam ng mga kasama ni Jerry na delikado ang lagay ng buhay niya dahil maaring nagtamo siya ng decompression sickness. Agad siyang isinugod ng mga kasamahan niya para pumasok sa decompression chamber. Ano na ang sumunod na pangyayari matapos yung 5 oras na nasa loob ka ng decompression chamber? Actually, nakatulog pa ako doon eh. Ginakatas na ako eh. Parang nasarapan ka, kinakantsaman ako. So, nun, hindi pa ako pwedeng lumipad nun. Siyempre, pag nag-dive tayo, di ba? Siguro after a day. Thursday nangyari, Friday ako nadiko, Saturday na ako pinalabas ng barko ng Coast Guard. So, idinak dun sa may Malacanang sa Sugbo, sa likod. So, doon na ako kinulit ng mga kasama natin na interviewin. O ano ba nangyari talaga sa'yo? Ano ba yan? Ano, gano'n. So, kaya yung news lumabas Saturday pa yata or Sunday. Ang presidente, nung mga oras na yon, nag-alala din sa'yo. Meron kasi ako mga staff na nandun na nag-assist sa akin. Sabi, met daw, tinatanong ako. Kung sa isang dako, natutuwa ako dahil kahit pa paano, ramdaman ko yung pagmamahal ni Ma'am sa akin. Sabi, siguro, staff ko yan eh. Photographer ko yan. First time namin nagkita since the accident sa Manila Cathedral. Merong mass doon na nag-attend siya. Nandun ako sa kabilang row, syempre, para yung kabilang row ako. Nung very solemn na, paupo na lahat. Doon niya ako nakita. Paupo na lahat ng tao, di ba, sa mass. Tumayo siya at gumanon siya, Jerry. Ganun yung sign. Okay ka na. Diving Ma'am, okay sign. na po. Oo, dive. Okay na po. So, tuwa naman ako. Sabi sa akin ni Jerry, wala siyang pagsisisi sa mga aksidenteng nangyari sa kanya. Kasama raw ito sa panganib ng kanyang pinasok na trabaho. Kahit malagay pa sa peligro ang buhay niya, gagampanan pa rin daw niya ang kanyang trabaho kahit buhay pa niya ang maging kapalit. Saan ka humuhugot ng lakas ng loob para harapin tong mga hamon na to sa buhay? Bata pa lang. Malaki na yung Puro responsibilidad. pagsubok na. Lahat na siguro ng pagsubok na pagdaanan ko. Sabi ko ito, wala na to. Hindi na ako affected. Kasi ako nag-aaral sa sarili ko. Trabaho ko para aralin ang kapatid ko. Nakatapos siya, aral na naman ako. Para bang kaya ko to, kahit anong pagdaan. Madasalin ka ba? Oo. Kasi ang nanay ko, laging paalala niya, wala kang dapat pasalamatan kundi ang Diyos na lang.
Nung panahon na lumalaban ka sa alon at sa paghigop nung tubig, ano yung dasal na sinasabi mo? Sabi ko, Diyos ko, sa'yo na talaga to, buhay ko. Tingin ko, kung nakatapusan ko na bahala ka na sa akin. Malalim na sugat ang iniwan ng mga pangyayari kay Jerry. Kakaiba nga naman ang kanyang pinagdaan ng hirap at pasakit. Ngunit ang maganda kay Jerry, umahon siya mula sa malalim na pagsubok ng buhay. Pinatunayan niya na kahit anumang panganib ang dumating, hindi siya susuko at tatayo siya para harapin ang isang magandang bukas. Ces Orenia Drilon, magandang gabi. Sa ngayon, Division Chief at close-in photographer pa rin ng Pangulo si Jerry. Siya ngayon ang Pangulo ng grupo ng press photographers sa Pilipinas at publisher ng isang local newspaper sa Laguna. Bukod sa kanyang trabaho, President din si Jerry ng Search and Rescue Unit Foundation of the Philippines. Isa ang grupo ni Jerry sa maraming grupong tumulong nang magpamalas ng hagupit, ang Bagyong Ondoy. Kung isa kang survivor, mag-email sa isurvive@abs-cbn.com at ibahagi sa amin ang iyong kwento.